Yun no? Kumusta mga kapot-pot? Long time, long time. Long time naman yan, di nagkita-kita. Oo, kumusta na? Oy, kumusta mga kapot-pot? Tama-tama, maglilinis ako ng bike ngayon eh. Tapos ayan, ito yung mga bike natin. Tinanggal ko muna yung mga gamit na nakakabit dyan. So, naisip ko, bago ko simulang linisin itong mga bike, papakita ko muna kung ano yung mga gamit na kinakabit ko dito sa bike. Simulan natin sa mga bag. Meron mamayang konti. Papakita ko muna yung mga bike natin. Ando dumi, tignan mo. Si Norco, huli kong ginamit to nung kailan ba? Antipolo yata kami. Nung nag-recovery ride kami ni Sir Noel tsaka ni Sir Ronnie sa Antipolo. Pagkatapos naming mag-Batangas. Batangas nga ba? Hindi. Pagkatapos namin mag-Tagaytay. Ayan no. Tignan mo, sobrang dumi. Hindi ko pa siya nalilinis. Ano, tapos ito naman, si hybrid natin na Merida. Ito, hindi ko pa to nagagamit. Hindi ko pa nalilinis mula nung ginamit natin dun sa Batangas. Yung ating Batangas na napakaangas na ride. Actually, marami pang tama to dahil dun sa pagkakasemplang ko dun sa Batangas. Actually, hindi pala ako sa Batangas na memplang. Sa may Laguna yata. Suplang yung pangalan lugar eh. Hindi ko lang masigurado kung Suplang yung pangalan lugar o Semplang. Doon ako na Semplang eh. Ayan o, ang nangyari dito, bumaloktot yung brake lever ko. Ito, imbis na ganito siya dapat, pag ganyan, naging ganun siya, kumulot siyang ganun. Tapos, ito, nasira yung top cap nung brake ko. Kaya ang ginawa ni Doc, ayan, tinapalan muna ng sarap magbike na sticker. Ayan, multipurpose yung sarap magbike sticker na yan eh. Pwede mong gamitin dyan, pwede mo yung pantapal sa gulong. Pag nasugat ka, pwede mo rin gawing band-aid yan. Kaya lang, sad to say, ubos na yung sarap magbike sticker natin. Actually, ang natitira na lang sa akin, yung mga ipampapamigay ko kapag kami mga nakakasalubong ako. Tapos, siguro yung next batch natin ng stickers na iiwan natin sa mga bike shop, tsaka kung saan-saan, sa mga lumihan, mga ganun, sa mga tindahan ng kasoy. Ayan, siguro mga after 2 months pa siguro. Kasi medyo magastos magpagawa ng stickers na. Akala nyo ganyan-ganyan lang yan. Eh yung last na pinaprint ko nyan, last na pinagawa nating sticker, 15,000 pesos yung worth nun. Para may pamigay natin sa lahat ng mga kapot-pot. Yan, so ipon-ipon muna ulit tayo bago tayo magpaprint ng stickers. Ano, kita mo sobrang dumi pa rin nito. Yan. Actually yung tent kakatanggal ko lang kanina. Tsaka yung bag dito sa likod andun na sa bandaron. Tapos eto naman si gravel bike hindi masyadong kadumihan kasi huling ginamit ko to nung birthday ni Sir Noel. Actually bago yung birthday ni Sir Noel, bagong linis to, as in malinis na malinis. Ginamit ko lang siya ulit nung birthday ni Sir Noel, syempre kasi birthday birthday ni Sir Noel. Ayan. So yan. So mamaya lilinisin ko yan, pero bago ko linisin, papakita ko muna lahat ng mga bag na pinagpapalit-palitan ko, lahat ng mga gamit na pinagpapalit-palitan ko pagka ginagamit ko yung mga bike na yan. Pero bago natin simulan yan, gusto ko muna pero bago ko ipakita lahat ng mga bag na ginagamit ko, lahat ng mga gamit na yan, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng nag-avail ng ating Sarap Magbike Cycling Cup. Nung nakaraan may mga umorder niya, na-meet up ko pa sila. Sayang lang nag-MECQ, so hindi tayo makapag-meet up ngayon. Pinapa-deliver na lang natin yung mga cycling cup. Pero ito yun sila, yung mga umorder na cycling cup na na-meet ko sa Valenzuela People's Park. Ayan, Hi! Malin from Bicol. Malin! Ay, Malin Kim! Kim and Malin. From Bicol. Bicol. Okay. William from Pasig. Hi, Ron, Zelda, Pasig. Shoutout sa asawa ko, sinamahan ko din kita. Tsaka sana ko, si Eman. Pauwi na si Daddy. Jeremy, Caloocan. Shoutout sa Globe Adventure Club. Ingat tayo! Shout out sa family ko. Poha. Saka sa tropa po Melodies Company. Shoutout kay nanay. Dumating din si Richard Bue. Siya yung gumawa ng cartoonized version naming 4. Ayun. Thank you. Shoutout sa mga kapot-pot tambayan, tsaka sa Kerisa, sa kay Ermats, tsaka mga kasama ko sa Snipple Animation. Ingat po kayo lagi, ingat.
Yan, so yan sila lahat na nag-order na naka-meet up ko sa Valenzuela People's Park. Nung nakaraan pa, medyo matagal-tagal na rin yun. So maraming salamat sa inyong lahat. Yung mga hindi pa nakakapag-avail ng ating Sarap Magbike Cycling Cup, punta kayo sa ianhow.com/merchandise. Okay, visit kayo sa Facebook page natin. Meron dong reservation form na kailangan nyo lang fill upan. Pag na-fill upan nyo yun, reserve na kayo. Tapos kapag available na ulit yung stocks, nagpapadala ako ng email na Dear Kapotpot, ready na yung available na yung stock, pwede ka na magbayad dito, ganyan-ganyan. Tapos pag nakabayad ka na, papadala mo lang sa akin yung receipt o yung proof of payment mo. Tapos pag natanggap ko naman yon, mag-i-email ulit ako sa iyo. Sasabihin ko na natanggap ko na yan. Tapos i-deliver natin yan in 3 to 5 business days ha. Kapag Sabado, Linggo hindi counted yan. Although minsan Sabado natin pinapa-deliver. Ayun nga, shoutout muna pala sa mga kasama ko. Kay Doc, kay Charles, kay Sir Ronnie, kay Sir Noel, tsaka sa lahat ng buong Team Apple. Hindi tayo makapag-ride dahil naka-MECQ pa tayo. Tapos ayan, nag-uulan din. So, balik tayo sa mga gamit natin sa bike. Ayan, unahin natin. Ay, teka, may naalala pala ako. Huling ginamit ko to sa Batangas. 'Di ba? Yung nagpunta kami sa Lawit Dila, kasama namin yung mga taga Batangas, tapos yung grupo nila Gio Halalon, nila Aldrich Ramos, sila Sir Andy, yung mga yan. Tapos, naalala ko rin tuloy, etong gulong na to, kasi ang nangyari no, nabutas yung gulong ko dun sa Tagaytay na. Kasi sobrang luma na yun manipis na rin, bumigay na rin sa Tagaytay. So, etong gulong na to, etong Rambler na Maxxis Rambler, galing to kay Papa Dan Bike Shop. Shoutout sa iyo Papa Dan, maraming salamat sa pagresponde mo dun sa paghingi ko ng tulong. Tsaka kay Sam Allen, silang dalawa yung responde. Pero ang nangyari nun, nung unang dumating si Papa Dan, ang dala niya interior. Akala niya ay interior yung may problema. Tapos, ang ginawa nila si Ronnie, finix nila yung tinapala ng ziplock yung ay ng cable tie. Yung gulong natin, tinapala na ganon. Pero, akalain mo yun nung pag-alis ni Papa Dan, tas di lumarga na kami. Ang gamit ko yun, tahitahing gulong na. Si Papa Dan pala, bumalik pa. Tapos inabot niya kay Charles etong gulong natin na Maxxis Rambler. So, shout out sa iyo Papa Del pala. Papa Del, ano sabi ko? Papa Dan, Papa Del. Ang bihira naman Papa Del pala, Papa Del ng Papa Del Bike Shop. Yan. Actually, yung huling akyat namin sa Tagaytay, na hanggang Silang lang kami umabot, ang talagang destinasyon namin, parte sa plano, pupunta kami sa Papa Del Bike Shop para mag-iwan ng stickers. Kaya lang wala, hindi kami nakapasok ng Tagaytay, so hindi natuloy. So shoutout na lang muna sa iyo Papa Del. Next time pupunta kami dyan sa Tagaytay para dumalaw, tsaka mag-abot ng sticker, tsaka magpasalamat ng personal. Yun. Okay, ang dami ko sinabi. Yung mga gamit lang naman pambike ang gusto nating i-discuss dito. Hindi lahat ng gamit. Actually, meron pa akong mga ibang gamit sa baba. Mga bag, ganyan. Pero ito yung most common na ginagamit ko. Lagi kong pinagpapalit-palitan. Yan. So, saan ba natin sisimulan? Simulan natin dito sa... Dito. Sa Deuter bag na to. Ito marami nagtatanong nito. Ito napakatagal na ito sa akin. Siguro mga 4 years na rin. Or 5 years. Itong Deuter bag na to, nabili ko pa to dati sa SM The Block. Kasi nung araw, sobrang tagal na ba nun? Hindi, siguro mga 4 years ago nga, ganun. Meron pang sariling shop yung Deuter sa sa SM The Block. So nakabili ako niyan. Dito kinakabit yan, 'di ba? Sa saktong-sakto sa carrier. Yan. Tapos ang nilalagay ko diyan, yung minsan lahat ng jersey ko, lahat ng gamit ko, minsan kasya na dyan pagka mga 2 days, 3 days na biyahe. Sakto na dyan. Ang maganda rito, water repellent siya Actually, kahit malakas na ulan, pwede. Tapos pag sobrang lakas naman talaga ng ulan, meron din siyang rain cover na kasama. So, syempre, rain cover. Iko-cover mong ganyan. Teka, hindi ko pala na-itali ito. Anyway, basta yan, may rain cover siya, ganyan. Tapos, pagka ganyan, sinusugod ko na rin sa ulan yan. Laban na yan. Tapos meron siyang bulsa sa gilid. Bulsa? Anong bulsa? Meron siyang bulsa sa gilid. Ayan, minsan dito ko nilalagay yung mga mabilisang kailangan. Mga coins, ID, ganyan, wallet. Ganyan, tapos zipper mo lang na ganyan. Lumakas bigla yung ulan, ingay. Ang kabilaan ng bulsa na yan.
Tapos kaya lang ang problema ko rito minsan, kapag ka nababasa siya, kasi ang nangyayari dito, hindi siya, actually hindi, tignan natin sa positive side. Etong pag may carrier ka kasi, ang maganda dyan, nagkakaroon ka na ng instant tapalodo. Dahil syempre yan ay humaharang sa ano mo sa putik. Ngayon, ang problema sinasabi ko rito, eto, yung bag na to, naka velcro kasi sa ilalim yan. Yan. Dito, ganyan. So since siya yung nakalagay dyan sa ilalim, kapag ka minsan dumaan ka sa bahama, wala, nababasa to, tapos lumuluwag yung velcro. So actually dati may nangyari na sa akin, papunta akong Baguio nun. Kaming dalawa ni Sir Ronnie, mag one shot Baguio kami. Ang nangyari, nalaglag to sa kalsada. So ang ginagawa ko dyan, eto, since may strap siya pang shoulder bag, nila-wrap around ko siya dito sa may seat post, ganyan. Para kung sakaling bumigay man yung malaglag, nakatali pa rin siya, hindi siya malalaglag sa kalsada. So yan yung unang gamit na pinakita ko. Yung presyo nito, hindi ko na alam kung magkano, nakalimutan ko na dahil sobrang tagal. Next natin ay yung etong tupik na saddle bag. Actually ito para dito kay gravel bike. Dati nung isa lang yung bike ko, syempre isa lang ganito ko. Nung naging dalawa na, si Merida at saka si road bike, bumili na ako ng dalawa. Kasi mahirap ipaglipat-lipat itong saddle bag na to kasi meron kang ini-screw dun sa ilalim. So dati nung hindi pa ako bumibili ng separate, ang nangyayari kapag gagamitin ko si Norco, ililipat ko dun, so magkakalas ako. Tapos pati yung laman, kasi syempre iba yung interior na nandito, iba yung interior para dito. Yun naman ang nilalagay ko dyan So dati kalas dito, tapos lilipat ko ron, tapos kalas dito, lilipat ko ron. So nakakapagod, ganun ka ng ganun, ganun ka ng ganun, ganun ka ng ganun, ganun ka ng ganun. Diba? So bumili na ako ng tag-isa. Tapos syempre nung nagkaroon na rin ako ng gravel, bumili na rin ako ng sarili niya. Para yun nga, pagka-aalis ka, hindi ka na nagpapalipat-lipat, hindi ka na nag-unscrew dito, tapos screw mo dito sa kabila, tapos lipat doon, etc. Tapos next natin, eto, Deuter din na triangle bag. Actually ito yung pinakaunang frame bag na binili ko, para dito to kay Merida, diba? So para dito yan, dyan, yan lang. Tapos eto, pinagpapalipat-lipat ko lang to, kasya naman siya sa lahat ng yan Ayan, kasya dyan. Tapos kasya rin siya kay gravel bike. Eto, nabili ko to sa Landmark yata. Ay hindi, regalo yata sa akin to. O tama. Tapos eto, nilagyan ko siya ng tawag dito, duct tape dito. Kasi etong si GT natin, medyo maselan siya. Kapag yung normal na velcro, kung nagmamarka siya, ayan nagmamarkang ganyan. So nilagyan ko siya ng duct tape para pag kinakabit na ganyan, may hindi siya direktang kumikiskis dun sa frame natin. Yan. Kaya lang, ito minsan ginagamit ko to kapag kapag malapitan lang yung biyahe, kapag konti lang yung dala, kasi ang konti nang malalagay mo rito Actually, ano lang ba nilalagay ko rito? Minsan yung tire pump. Eto, dami na. Yan na natin yan, yung tire pump ko na tatlo yung ganto ko, hindi ko alam kung bakit. Pero tatlo to, nasa baba lang yung iba. Yan, so yan lang ang kasya dyan. Yan, lalagay kong ganyan. Tapos minsan kapote. Tapos dyan ko na rin nilalagay minsan yung wallet ko. Ganyan. Tapos ang wallet ko naman minsan ay ganito lang, plastic lang. So plastic, lalagyan ko ng pera yan, lalagyan ko ng ID. Ganyan, tapos ilalagay ko na rito. Yan, ganyan. So yan yung ating next na discuss. Na-discuss? Ano to klase? May discussion? Okay, next natin. Sige, ito na, nahawakan ko na, medyo madumi-dumi pa. Ito yung ating Lezyne na handlebar. Isang beses ko pa lang ito nagamit. Actually, medyo bago-bago ko pa lang nabili to dun sa Bikezilla sa Ortigas. Dun ko siya binili. Actually, ginamit ko siya nung nagbatangas kami. Dito yan. Siyempre, handlebar bag nga Ito, maganda rin to, water repellent din. Pero nung ginamit ko to, yung mga damit na nilagay ko sa loob, plastic ko pa rin. Kasi water repellent lang siya, pag malakas yung ulan, papasukin pa rin. Kaya importante, naka-plastic pa rin yung mga gamit sa loob. Tsaka pagka gantong bag, ang nilalagay mo dito, yung mga gagamitin mo from point yung mga gagamitin mo from point A to point B. Mga damit, ganyan, pamalit. Hindi mo ilalagay dito yung mga dudukot-dukutin mo lang kasi syempre magkakalas-kalas ka pa dyan. Tapos
Mahirap naman maghalungkat-halungkat ng ganyan. Kaya marami ako mga maliliit na bag eh. Ayan, so ito yan. Yan. Nakalimutan ko na kung magkano bili ko rito. Ay, actually, saan ko nga ba nabili to? Mali pala, hindi pala sa ano. Hindi pala sa Bikezilla. Sa Missing Link ko pala ito nabili, sa Eastwood. Yan, so yun lang. Kalimutan ko na naman yung presyo. Yung mga presyo, mga kapot-pot, hanapin nyo na lang sa Google. Google nyo na lang, ha? Nagkalat naman yung mga ganyang presyo. Yun, tapos next natin ay itong top tube bag ng Tupik din. So ito naman, ano naman to? Siyempre di top pick. Anong top pick? Lagi ako nalilito dyan. Top pick, Tupik. Tu, tsaka pick, parang pinagsama kasi. Yan, magulo rin yung may ano nito eh. Yan, pero para dito yan. Ganyan no. Yan, so lalagyan mo yan ng mga, di ba kanina ako nabanggit ko kung yung isa yung frame bag natin, ay frame bag. Di ba kanina nabanggit ko kung yung handlebar bag natin from point A to point B. Ito naman, yung mga mayat maya kakailanganin mo. Minsan cellphone, dyan mo nilalagay, mga barya. O kaya snacks mo, dyan mo ilalagay. Yan, ito maganda rin to, water repellent din, matagal din bago pasukin ng tubig. Huwag kayong magmamay na hindi to binibenta ay mga pinapakita ko rito. Ayan, ang naging problema ko naman dito kasi yung power bank ko hindi kasya rito kasi malaki yung power bank ko eh, ganun o ganun. Eto, tingnan mo yung power bank na kinuha ko ngayon. Eto, ganyan kalaki, so hindi siya magkasya dito, diba? So uusli siya. Yan. Ito kaya malaki yung power bank ko. Dati yung power bank ko maliit lang eh. Ayan, kasyang-kasya dito sana. Kaya lang, nung nag-Manila Bicol kami, yung isang kasama namin si Roger, nakita ko may ganito siya kalaking power bank. Ilang mAh ba to? Ito 30,000 mAh. Tapos meron siyang 3 USB socket. Tapos eto, di ko alam kung ano sa dalawa yan. Ito lang naman yung ginagamit ko. Ito type C. Yung isa hindi ko alam pala, parang pang mini yata yun. Tapos ito yung charger niya, dyan mo siya charge. Yan. So ito so far hindi ko pa siya natatry i-drain. Kasi kasi mula nung nabili ko to, ang pinakamalayo lang na nabiyahe namin yung Batangas, hindi naman siya kinakapos. Yun. Tapos ang next natin, oy teka, may nakakalimutan ako. Bago tayo pumunta sa next na gamit, hindi ko pa pala nasasabi yung matandang kasabihan. Ang mag-comment, mag-like, at mag-subscribe ay suswertihin. Ang hindi mag-skip ng ads, mas lalong suswertihin. Yun, punta tayo sa next. Teka. Yan, next naman natin, ito, speedometer. Ito, marami nagtatanong nito sa mga video eh. Ang speedometer na gamit ko ay Xplova X3. Ayan, so dito natin kinakabit yan. Pero ito, isa na lang to ngayon. Yan, isa lang yan na pinagpapalipat-lipat natin. Kaya lang, kamalas-malasa, nung sumemplang ako sa may suplang, tinamaan din siya. Kaya ayan, no, kung, hindi ko alam kung makikita eh. Pero may marka na siyang ganon. Pero gumagana pa rin naman siya. Okay pa rin. Tapos, next, ito. Ano nga bang tawag dito? Sa tali. Basta tali ito. Alam nyo kung tawag dito. Lagyan nyo na lang sa comment. Basta yan, may tawag dyan. Yan, ito, ginagamit ko to para dito sa rear carrier. Dyan, no. Kasi halimbawa, yung tent nung nakaraan, diba, dito yung bag ko, tapos nilagay ko dyan yung tent, tapos tinali ko na lang siyang ganun. Tinali ko siyang ganun. Yan, dyan nakatali yung tent sa gilid. Tsaka minsan, kung ano mga gamit na gusto mo isiksik, pwede mo isiksik dyan. Tsinelas. Minsan, kapag ka umuulan, halimbawa, tapos nabasa yung cleats mo, magpapalit ka tsinelas, so dito mo na maisisiksik yung cleats mo, yung shoes mo. Yun, so yan ang gamit nyan. Tsaka kung ano-ano pa, kung anong gusto mo isingit dyan. Yan, tapos next natin ay frame bag. Ito medyo bago-bago ko lang to nabili. Ito pala yung nabili ko sa Bikezilla. Yun, yung isa pala kanina, sa ano ko nabili yun? Sa Design, sa Missing Link. Ngayon ito, gustong-gusto ko rito. Ito minsan, ito dito to nilalagay, 'di ba? Ganyan. Ganyan, no? Saktong-sakto, parang sinukat eh. Ang maganda rito, gustong-gusto ko to dahil minsan, kapag mga short ride lang, kasya na lahat ng gamit mo rito. Pag tinignan mo to, ayun, meron siya lalagyan dito. Etong side na to, manipis lang yung compartment niya eh. So siguro kung ano mga maninipis na bagay, mga patch kit mo, diyan mo pwede ilagay ID, pera,
O kaya kung halimbawa nasa long ride ka, yung mga shampoo mo dyan mo pwede ilagay na nasa sachet, yung shampoo na nasa sachet, deodorant na nasa sachet, mga ganun. Tapos sa kabilang side niya naman, andun yung malaking compartment niya talaga. Ayan no. So ako dyan ko nilalagay yung jacket ko, tapos yung charger ko nakasang-kasya na dyan ngayon. Tapos basta lahat, ang dami na nagkakasya rito. Maganda siya. Yan. Yun, again, yung presyo nito, nakalimutan ko na naman. Sa dami ng mga bag na pinagbibili ko na nakaraan, hindi ko na tinatandaan yung mga presyo para hindi masakit sa ulo. Minsan, nagpapalipat-lipat ko rin siya pati dun sa road bike. Kasi saktong-sakto nga ito eh. Pati dun sa road bike, sakto rin yan, sukat. Kaya lang, hindi ko siya magamit dito sa hybrid, hindi siya kasya eh. Kaya pagka sa hybrid, ang gamit ko lagi, yung maliit na Deuter Triangle bag. Na hindi ko naman malagyan na masyadong maraming gamit. Next natin yung ilaw. Ito recently ko lang nabili to kasi nawala yung una kong cat eye na headlight. Nakakainis nga eh. Pero nung nagpaplano ko dati bumili ng headlight para spare, para kapag ka multi-day ride, halimbawa nalobat yung isa mo, hindi mo kailangan mag-charge agad, meron kang spare. Kaya lang nawala naman yung isa kong ganito, cat eye din, sayang. Cat eye Volt XC500 yung nawala akong isa eh. Tapos eto, kakabili ko lang nung nakaraan sa Glorious Ride. Salamat nga pala kay Sir Carlo, laki ng binigyan niya ako ng magandang discount dito. Ayan, eto yung core, core nga, cat eye na core. Ayan, pares to. Malakas to actually, kaya hindi natin makikita ngayon kasi maliwanag. Pero malakas to, tapos matagal din. Although hindi ko pa natetest kung gaano katagal talaga yung itatagal niya. Kasi hindi ko pa siya natetest. Hindi ko pa siya natetesting eh. Kaya ang pares to pag binili mo. Ang original price nito nasa 6,000 plus yata. Tapos binigyan ako dyan ng magandang discount price ni Sir Carlo ng Glorious Ride Bike Shop. So salamat sa inyo Sir Carlo. Tapos next, eto, top tube frame bag ulit. Actually di ba kanina meron na akong isang top tube frame bag. Eto, kaya lang yun nga, dito hindi magkasya yung cellphone ko rito eh. Ano, pag nilagay ko yung cellphone ko rito, lumalabas, ganyan no, masikip na masikip. So naghanap ako ng isa, nakasya yung cellphone ko. So nung ito, ayan na, kasyang-kasya, no problem. Ayan. Ganyan no. Ang hindi ko lang gusto dito sa top frame bag na to, minsan, pag kinabit mong ganyan, minsan tumatagilid siyang ganun. So, ewan ko kung bakit, pero gumaganon siya eh. Siguro dahil kasi isa lang yung strap niya rito. Pero tumatagilid siyang gano'n eh. Pero other than that, gusto ko siya. Medyo okay siya eh. Marami siya na ilalagay. Binili ko naman to sa Pioneer. May Conquer na shop doon sa Pioneer. So doon ko siya nabili. Yan. So ang nangyayari ngayon, ito palang ginagawa ko. Since dalawa yung top frame bag ko, ang ginagawa ko, pagka kailangan ko na maraming lalagyan, ito ilalagay ko dyan. Tapos, itong isa, dito ko nilalagay. Ayan, so ang dami ko nilagyan ngayon ng mga dukutan ng kung ano-ano. Oy, tama-tama, dahil hawak ko na lang din yung cellphone ko, mag-shoutout muna tayo ng konti. Matagal-tagal ko nang hindi napupuntahan tong shoutout request page ko sa ianhow.com. So, mag-shoutout naman tayo ng konti. Kung gusto nyo pa shoutout, punta kayo rito, ianhow.com. Meron dyang page na shoutout request. Ayan, tapos dyan tayo kukuha ng mga shoutout natin. Yan, lalagay mo lang dyan yung pangalan mo at saka yung kung taga saan ka. Si Mark Anthony Dizon, Singapore, uy. Shout out from Serangoon, Singapore. Sayang oh. Dapat kung hindi nagkaroon ng COVID, dapat nasa Singapore ako nung mga February. Nakapag-ride sana. Yan, oh. Si Joniel Barasigan Garcia. Shout out sa'yo. John Eric Garcia. Sino yun? Ng Clark, Pampanga. Kapatid niya raw, ayun. Kenneth Likuanan, Pangasinan. Shoutout kay Mark Lester Akak, Kabuyaw, Laguna. Tour Labarets ng Paranaque. King Michael Loares, Bicol, Albay. JV Intia, Naga City, Bicol. Lendon Abenoha and Ina San Pablo, Shizuoka, Japan. Kay Nerio Bryce Ferrer, San Fernando, La Union. Cyrus Casela, Kulia, Tandang Sora. Vince Adriano, Bagumbong, Caloocan. Tsaka kay Normin Data ng Tondo, Manila. Yan, dyan muna tayo. Sayang naman si Gabriel Acero, hindi pa umabot oh, taga Tacloban City. Tsaka si J.R. Alcoba. Tsaka si Louie Andre.
Sayang. Tsaka si Dominic Garjola. Yan na lang muna. Tapos ito pala, gustong gusto ko rin to. Nabili ko nung nakaraan sa RD Cycles naman. Handlebar bag din. Para dito yan. Yung kanina, kung yung unang handlebar bag natin from point A to point B, ito naman pwede rin, ito naman handlebar bag na pwede mong lagyan ng mga kung anik-anik mo, mga kikay-kit mong pambike. So ayan, ang gustong gusto ko rito, pwede ka maglagay ng medyo malalaking bagay dito. Yung mga malalaking bagay na hindi kasya doon sa aking frame bag, na ilalagay ko rito. Ayan. So eto, kahit saan yan, pwede magpalipat-lipat sa kahit alin sa tatlo. Ayan, nakalimutan ko, mga 800 plus yata sa RD Cycles ang bili ko rito. Next natin, eto marami nagtatanong nito. Nabanggit ko na to dati, quad lock. Pero nabili ko to siguro mga 1 year ago. Nasa 3,000 plus to, medyo may kamahalan, pero okay na okay siya, gusto ko siya. Ang binili kong quad lock yung generic. So ganyan, tapos may kakabit ka sa likod ng ano mo, ng cellphone mo. Yan, tapos i-snap in mo lang siyang ganyan. Tapos okay na, tapos tanggal lang. Pinagpapalipat-lipat ko lang ganyan kung saan sa tatlong bike. Ito naman ay kinakabit sa ulo. Yan, GoPro mount. Minsan binibigay ko to kay Doko, kaya kay Sir Noel, kung sino man nasa likod ko. Lalo kapag may mga downhill, palusong, mga medyo magandang eksena. Tapos kakabit nila sa helmet nila. Yun lang. Tapos last sa mga sisidlan ko, actually meron pa ako mga bag sa baba, like yung pannier ko, tapos yung knapsack ko, kaya lang hindi ko na sinama muna kasi hindi ko naman sila madalas magamit. So eto muna tayo. Ito isa sa mga favorite ko rin to yung stem bag o yung iba tawag nila dyan feed bag, diba, battle something bla bla kung ano man. Una ako nakakita ng ganito kay Sir Noel Alam mo si Sir Noel, idol ko yan pagdating sa mga pagse-set up ng bisikleta. Napaka-organized yan pagka mga bike packing, bike touring setup. Kaya una kong nakita sa kanya to nung nag-Manila Bicol kami, meron siyang ganito dito sa handlebar niya. Ganyan no. Tapos dyan niya nilalagay yung water bottle niya. Ang maganda, pag nandito yung water bottle mo, hindi siya takaw putik, takaw alikabok. Kasi pag dito mo nilagay sa baba, yung water bottle mo, minsan pagka maputik, yung pinaka supsupan yung pinaka tawag doon kung saan ka umiinom mismo, napuputikan yun nadudumihan. Pero pagka nandito, ayan, safe siya. But wait, there's more. Ang isang maganda rito, meron siya mga bulsa dito. So pwede ka maglagay dyan ng coins mo, ng pera, toothbrush, toothpaste, kung ano-ano, sabon. Yan, yung mga kung gusto mong isang dukot mo lang na ganun, sa dukot mo lang na ganun, diyan mo lang siya. Yan, ito, so far, ito ang pinaka-favorite na nabili ko sa mga bag na na nabili ko. Yun nga, paulit-ulit ako. Ito ako paulit-ulit. Yan. So, yan yun. Yan ang lahat ng bag. So, pero teka, ito pala, damay na rin natin to. Andito yung toolbox ko. Ano naman ang toolbox ko? Walang kwenta. Ito, wala akong masyadong gamit pang toolbox kasi hindi ako masyadong makumpuni sa bisikleta. Hindi ako kagaya ni Doc na makumpuni sa bisikleta. Kaya alam niyo naman, pag nag-follow kayo sa channel ni Doc, Mekaniko Martilyo, siya yung maalam sa pagkukumpuni, pag-repair ng bisikleta. Yan. So, itong aking relo, marami nagtatanong nito. Nagagandahan daw dun sa itsura ng Samsung Gear S3. Flex ko lang ng konti. Nagbabago-bago yan yung face niyan. Maraming klase. Yan. Kaya lang syempre kapag nasa ride tayo tapos nagta-time check, mas maganda para kitang-kita yung oras. Kitang-kita, walang daya. Ito yung pinapakita natin. Yan, yung may ganyan. Yan. Tapos ayan, syempre yung sleeve nung GoPro natin para kapag nasa ride, kasi di ba hindi naman tayo gumagamit ng mount sa bike para sa GoPro. Ito lang yung sleeve, tapos nilalagay ko lang dito sa wrist ko para kung sakali bigla kang mapabitaw, nandyan lang siya. Ayan, tapos toolbox ko na wala kang kalaman-laman. Ang laman lang niya, ayan, mga patch kit, gunting, screwdriver, mighty band, mount ng GoPro,
Yung original mount no Explova ko, nasira na to kasi nung nakaraan nagbatangas kami sumemplang. Isa to sa mga casualty. So hindi ko na siya magamit. Tapos sa loob, lalong wala rin. Ayan, another pot na niremedyohan ko lang. Tapos ito yung mga plastic na ginawa kong wallet dati. Siyempre hindi natin tinatapon, sayang naman. Tapos extra strap nung bag, ganito, kung ano man tawag dyan. Ayan, yun lang. Oh, tapos pang ano ng ano sa string ng gitara pag mag-string ka. Tapos kable, mga tinanggal na reflector, kung ano-ano, walang kabagay-bagay. Mga stickers. Ito na lang matitira sa stickers na ano, pinaprint natin dati, ang dami niyan. Ganun ngayon, ito pampamigay na lang kapag pagka may mga nakakasalubong tayo sa daan. Medyo matatagalan pa nga bago tayo makapagpa-print niyan. Yan, so yan yun. Tapos, teka, saan na yung ano ko? Yun nga, hindi ganun karami yung mga gamit kong pangkumpuni ng bisikleta. Pero ang ginagawa ko na lang, sinisigurado ko bago ako mag-ride ng malayuan, especially pagka mga multi-day, tsaka matagal lang hindi na asikaso yung bisikleta ko, dinadaan ko muna yun sa bike shop, pinapatono ko mabuti, tinitingnan ko kung ano yung mga pwedeng palitan, ganyan, bago ko isabak sa matindihang long ride. Yan, so yan muna. Itong mga bisikleta natin, ito marami naghihintay ng bike check. Itong gravel bike natin, abangan nyo yan. Siguro sa next vlog natin, iba-bike check na natin yan, detalyado lahat. Yan mga yan. Tapos, eto na, bike check ko na yan. Pero siguro pag binike check natin to, i-bike check na rin ulit natin tong dalawa para naman sa isang video makita nyo lahat ng specs ng mga bike ko. Tapos abangan nyo rin pag dinala natin to sa bike shop para ipa-fix natin. Ang daming kailangan ayusin dito eh. Tingnan mo yung handlebar, upod na. Tapos eto, yung top cap nung brakes, kailangan ayusin. Eto, kailangan ayusin. Tapos gulong, kailangan ipareha sa likod. Tapos ano pa ba? Kung ano man, alam nyo naman tayo pag napupunta sa bike shop. Parang kayo rin yan eh. Pag napupunta sa bike shop, kung anong makita nyo eh. Minsan kahit di nyo kailangan. Alam mo yan, Chung. Na ano mo eh, ha? So, yan na. Maglilinis na ako ng bisikleta. At dyan natatapos yung vlog natin para sa araw na to. Huwag nyo kakalimutan naman ang kasabihan. Ang mag-comment, mag-like at mag-subscribe ay suswertihin. Ang hindi mag-skip ng ads, mas lalong suswertihin. Nasa muli, linis mo na akong bike. Salamat.